nagka-error ng aking motor NMAX Tex-Max. Nagka-issue dito sa CVT ng NMAX Tex-Max YE CVT. Isang palyado yung 0 to 100 acceleration at full throttle yun, 10,000 RPM. Dahil siguro doon kaya nagka-issue tayo. Merong message dito, nababasa rito sa notification. Notification yung message. Ang galing naka Y-Connect tapos may data. Yo, what's up mga peyo, and welcome to another episode. For this episode ay nagka-error ng aking motor NMAX Tex-Max. Nagka-issue. Merong issue ngayon ng motor natin. Kung nabalitaan nyo yung nag-trending, yung pinakaliman yung CVT, yung tinanggal yung pinakampuli niya dito sa CVT ng NMAX Tex-Max YE CVT. Yun, huwag niya papakalaman, mapanggilid niya, buga-buga lang. Pero hindi yun ang issue sa akin. Andalo na tayo habang kukwento. All the way timo tayo. Alam niyo naman yung story na pinagagawa ko rito, break-in. Hanggang binirit ko hanggang 3,000 to 8,000 RPM ginawa ko sa break-in per sa 500 km. Tapos yung malapit na mag 500, nag-test ako sa 0 to 100 acceleration at full throttle yun, 10,000 RPM. Dahil siguro doon kaya nagka-issue tayo. So, may police dito. Yun. Red doors. Nalipat na dito yung red doors. Wala na sa PAMI. So, yun nga. Nagka-problema ako mga penyo. Naku. Dapat pala din natin hard break-in. Iyak pa more. Pero mother motor ka. Walang walang error na makikita. Pero makikita nyo sa aking video yung issue number 1 ng NMAX Tex-Max. Sabihin ko na ba? Sa diretso ko sasabihin, sa diretso. Sa performance, so far okay to mga pengo Sa 500 km nagpalit na tayo ng langis. Pupunta tayo ng PAMI kasi nga nag-message na sa akin si Yamaha PAMI na pwede ko nang i-claim yung previous na pagkabili ko nito. Dapat may free na helmet. HPH yata yung brand ng helmet, parang HPG. Joke lang. Subukan natin mag-overtake. Lakas talaga kahit nakatimod, bilis. Isa na isip ko kung anong gagamitin kong riding mode kapag sa biyahe, no? Mabilis rin yung timod, mabilis rin yung S-mode. Kaya lang ang lakas ng acceleration ng S-mode. Wala, ginagawa itong overlook, hindi tayo makakahinto no? Yun ang ginagawa. Lalim mo, pag natalong ka dyan, sira motor mo. Ang issue pa nito mga penyo ay yung Y-Connect na unit or yung product or yung module. Di ba sa version 2 tinatanggal yun kasi nakakaloobat. Saan pupunta to? Ito sa battery okay na yung Y-Connect, hindi na siya nakakalobat. Kahit hindi ko gamitin yung motor ko na 2 araw, okay pa rin siya. Saka itong unit ito, yung YCCU or Y-Connect na module,
Naka-built-in na sa computer or ECU. Dagang pinag-isa na siya para hindi na siya tanggalin. Ang problema sa NMAX B2 na Y-Connect or YCCU, hiwalay siya, tapos kumukuha ng voltage yung YCCU sa rekta sa battery, kaya nakakalaubat siya, nakakapag-drain ang battery. So hindi yun kasi iniwan ko ito ng 2 araw, 3 araw na hindi pinapandar. Okay pa naman yung voltage na 12.5, 12.6 volts. Goods pa yun sa battery. Tapos kapag binuksan ko yung ignition, pinandar ko yung makina, nasa 14.4 volts. So goods pa rin kahit na yung ECU. Ang problema nito ay error 12. Bago-bago pa may error 12 na kaagad. Meron ba itong socket? Yes, meron itong socket. I-picture ako. Sana nandito pa sa CP ko. May socket siya. Galing sa Indonesian vlogger. Tapos meron siyang stator, siyempre merong CKP sensor, yung crankshaft position sensor, ganyan. Dun sa Aerox nagpalit ako. Sabi ng iba dahil dun sa start and stop lagi sa traffic, minsan ginagamit ko rin yun. Sa baba, pag-usapan natin ang pinakang issue nito. Mild issue naman to, hindi man malala, napakasimple. Saka yung subscriber natin yung nakapansin, hindi ako, kasi minamaneho ko lang to, tapos napapansin ko parang sumasakit yung kanang balikat ko. Yan, alright mga pengo, nasa patag na tayo. Pagkalampas sa Matulay, sasabihin ko sa inyo yung issue ko dito sa NMAX TexMax. Number 1 issue dito sa NMAX. Kaya ako nandito kasi nga punta tayong Yamaha PAMI para kunin yung helmet natin na libre. Tapos ang pinaka-issue ko dito, makikita niyo sa video, yan o, magbibitaw ako. Ayan o. Nakita nyo ba yung ating manabela, ang kapaling sa kaliwa. Ayan o, sipatin nyo. Yan, nakapaling sa kaliwa siya. Konti lang, makakaganto lang, pero malaking epekto kasi ito nakaunat yung aking kanang kamay, tapos itong kaliwa nakarelax. So itong balikat ko na-stress, saka yung leg ko, yan, kaya sumasakit ang leg ko kapag long ride. Pansinin nyo, bitaw, nakapaling nga sa kaliwa. Alright, ayun, pag kinuha natin yung helmet, papa-adjust na rin natin to. Yan o, diretso yan, diretso, nakapaling ng kaliwa. Yan o. Salamat doon sa nag-comment sa ating vlog. Ang vlog ko ay yung first PMS, so napansin niya na nakapaling ang aking manibela sa kaliwa. Okay naman siguro na ipagalaw natin to. May lever kaya? Magamit kaya yung coupon kung sakali? So pa naman, satisfied na ako dito sa motor. Kahit birit-biritin mo, kahit na waswasin mo, bigla mo yung throttle, okay lang.
Walang problema. Tak. A few minutes later. Yun, alright mga pingo. Nagawa na. Tinest ng mekaniko ng Yamaha Fami. Tapos ito, nakuha natin yung pre-helmet. Pero ang luwag sa akin, no. Pwedeng nakaganto or nakaganto. Parang kasya naman. Yun, no. Pasang kasya. Yung helmet na pre. Tinesting ko sa akin, ang luwag sa akin yung helmet. Ay, yung ano ko. Susi. Oh no! Shit, sira. Wait lang. Putang sira. Ang lutong. Mukhang bibili ako. Tingnan natin. Ganyan siya. Tapos, okay na nga. Yan, okay na. Alright, sa takbo testing natin. Pero parang pantay na nga. Hindi niya binuksan eh. Mukhang tinulak lang eh. Sa akin, hindi ako marunong magtulak. Testing natin dito. Saka parang, gumaan yung aking pakiramdam. Alright. Pansinin nyo mga pengo. Okay na ba? Okay na ba yung malabela natin? I-check nyo. Sabi ng mekaniko, okay na daw eh. Parang gumaan yung pakiramdam ko. Hindi na siya malikot. Isa pa. Okay na ba? Okay na ba siya? Okay na kasi nakakita ko pantay na yung lamang nito eh. Ito, saka ito. Mukhang pantay na. Alright. Okay na yung issue natin. Ilang issue. Pero lahat ng motor nagkakaganon. Hindi lang NMAX, XMAX. Kahit nga yun ang problema ng Yamaha. Yung paling yung minibela. Hindi na kaya naman nag-assemble. Ilang naman. Okay. Mukhang relax na yung aking braso. Alright. Mararamdaman nyo yan eh kung naka-relax ka na. Kaya pala ang tagal nung yung mekaniko na nag-testing ito. Yung pala ina-adjust niya. So, comment down below mga pingo kung okay na. Ito, pipitin lang yung throttle. Pero ito ay diretso. O sumobra. Pero nakaka-relax na yung aking kamay. Ito, yung kanang kamay ko na pinampipit ko ng throttle. Naka-relax na. Tinitignan natin dito sa panel kung pantay na siya. Mukhang okay na naman. Relax na nga. Nasiswing ko na yung natin Only Wings. Yung siko natin, nasiswing natin ng maayos. Ganun pala yun. Fuel consumption natin 46.6 km per liter. Ayan, ito, losong to. Pantay ba mga pengo? Yan, pantay ba? Walang kagalaw-galaw ano? Ang ganda ng handling. Yan alright mga pengo. So comment down below na lang kung okay yung marami naliligo rito. Doon ang entrance sa may dinaanan natin. Yan, kay Sir Michael ba yan? Or John Paul? Yung nag-comment. Lagay ko lang sa screen yung name niya. Nalimutan ko, no?
Yun nga, napaayos ka na. Alright. Comment na lang kung hindi pa pantay. Mekaniko na yung nag-adjust ito. Wala namang issue itong NMAX 6 Max sa YECVT. Wala naman mga pingo. Kala nyo may issue na to wala. Ano lang, pina-adjust lang natin yung manibela. Alright mga pingo. Abangan uli sa mga journey natin. So, nakailang odo na tayo. Naka 1,019 kilometer na tayo. And siguro sa next vlog or sa susunod na araw, after ng mahal na araw, ay punta tayong Caminesus. Tingnan natin kung may makakasama tayo na tropa. Itong issue na to, hindi lahat meron na sa NMAX. Hindi lahat paling. Nagtanong din ako sa Yamaha Pami, ano daw, ako pa lang naka NMAX 6 Max na nagpaayos nito. Ibig sabihin, hindi lahat ay meron ito na problema. Comment below na lang mga pingang kung sino yung mga nakaranas to. Yan, para ma-share natin, mabasa ng mga ibang subscriber at viewers. Hindi man lahat na nanonood sa atin ay nakasubscribe. Alright mga pingo, hanggang sa muli sa another episode. Stay safe and ride safe always. Babato. And bye bye. Saan doon? Ayan, ano pa? Grabe naman ang asfalto dito. Parang graba.